Ay mga amiga, magluluto tayo ng masarap na cheese disal. Crunchy yung labas pero soft yung gitna. Una gagawin muna natin yung tansong. Ito yung nagpapalambot sa ating tinapay. Paghaluin lang natin itong evaporated milk at harina, lutuin sa mahinang apoy hanggang sa lumapot ng ganito at itabi muna natin. Sunod natin gagawin ay yung ating dough. Pagsamahin lang ulit itong lahat ng ingredients. Kapag instant dry yeast yung gamit mo, di mo na kailangan i-proofing. Isama mo na lahat dyan. Paghaluin lang mabuti at ilagay na rin natin yung ginawa nating tansong kanina. At magdagdag tayo ng butter, softened butter or margarine. Imasa lang natin ito sa loob ng 10 to 15 minutes hanggang maging soft and elastic. Kapag ganito na, elastic na mga miga, ay pahingain muna natin ito, takpan at i-rest ng 1 hour. Sunod naman natin gagawin ay yung streusel na coating. Pagsamahin ulit itong lahat ng ingredients, masahing gamit yung kamay, irarab lang ng ganito hanggang mag-form siya ng crumbly. After 1 hour ay okay na yung pinaalsa natin na dough. I-flatten muna natin ito. Sunod ay i-roll. At i-cut natin sa gusto nating size. Ito ay 50 grams bawat isa. At bibilogin natin. Sunod maghanda tayo ng evaporated milk or tubig. Igugulong muna natin ito sa tubig or sa evaporated milk, saka natin i-coat sa streusel para siguradong lahat ng part niya ay makoat ng streusel. I-rest ng 15 minutes, i-bake ng 180 degrees Celsius hanggang sa mag-light brown na yung ibabaw. Luto na yung ating napakasarap at napakabango na soft cheese pandesal. Ganito yung texture niya kapag maglagay tayo ng tansong. Yan yung sikrito para maging malambot yung ating tinapay. Napakasarap ito, subukan nyo. Hindi nyo na kailangang bumili ng tinapay sa bakery.